Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ayan, welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakampeng. And happy Monday night sa lahat natin ng mga viewers. Okay? So ito ho mga ka-action, mga kakampeng. Ito po, ito yung sinasabi natin na kapag gumagawa ito sila ng mga kabulastugan, ang tapang-tapang. Pero kapag pinapatawag na ho sila, abay, wala po talagang sumisipot sa kanila. So ito po si Banat Bay, nagngal-ngal na naman. Takot din pala ito makontent. Di ba? Oo. May kondisyon siya kay Congressman is Barbers, mga ka-action, mga kakampeng. So ito po, panoorin po muna natin itong condition niya. Sa bagay, with us, and we will take them all in. It's not as if it's Congress who's going to control and regulate it. Hindi. Kung gusto nyo kami, pwede naman kami. O ang gobyerno. Diba? Kung gusto ninyong private or NGO yan or whatever it is, like KBP, NUJP, PANA, kayo nang bahala dyan. What we want to hear from you is what is your opinion and what is your suggestion as far as one. sige, if you want our opinion, sulat lang. Promise, hindi namin kayo ipapakontempt. Yun na. Walang contempt na mangyayari. Sigurado ako, yung mga inimbitahan nyo, pupunta yun. Lagay nyo lang dyan. Hindi namin kayo papakontempt. Hindi namin kayo papahiya. Tingnan mo kung gaano kakapal ang mukha ni Banat Bay. Siya ito ang iniimbitahan. Tapos siya pa ito ang may gana na mag-request. Grabe kailangan niya pala manigurado na kailangan magsulat si Kong Barbers na promise hindi namin kayo iko-contempt. Diba? Anong ibig sabihin? Kaya pala siguro hindi siya pumunta kasi takot nga siya sa contempt. Sino ba naman ang hindi matakot sa contempt? Makukulong ka na madiditing ka, tapos kahihiyan niya pa talaga yan. Di ba? Kung gumawa kayo ng mga kung ano-ano na mga contempt na sobra-sobra, hindi nga kayo nahihiya Di ba? Ngayon na ipinapatawag lang kayo, ayaw niyong pumunta kasi nahihiya kayo kasi baka anong sabihin ng tao. Nakakahiya ho talaga pag ikaw ay makontempt doon sa Kongreso. Di ba? Ang kapal naman ng mukha, no? Siya pang may gana mag-request. Isulat mo dyan na promise, hindi namin kayo iko-content. Baka yung mga inimbitahan nyo pupunta. So, maliwanag na kailangan niyang manigurado muna. Di ba? Alam natin, itong pagsasalita natin, freedom of speech po ito. Di ba? Ang problema kasi, hindi mo matatawag na freedom of speech ang iyong vlog, lalong-lalo na kung wala kang facts. Sa tingin nyo ba freedom of speech pa rin ba yan? Hindi na po yung freedom of speech kung wala kang facts sa bawat mga vlog mo. Yan po ay talagang isang paninira po yan. Diba? Hindi na po yan matatawag in my own opinion. Kapag mag-vlog tayo dito na wala tayong pinapakita, ginawa-gawa ko lang ang kwento tungkol sa isang opisyal na hindi naman totoo. So hindi po yung freedom of speech para sa akin kasi wala naman akong facts. Di ba? Ang freedom of speech lang natin kapag may mga facts tayo sa mga vlog natin. Yun yung freedom of speech. Code of ethics is concerned. Kayo nga, wala nagre-regulate sa inyo. Yung code of ethics niyo, walang nangyayari. Pagkatas ninyong pahiyain yung mga iniimbitahan ninyo, hindi man lang kayo na ethics. Pero yun yung criminal na nandyan convicted criminal by the court. Hindi nga ma-ethics. Sasabihin nyo, anong karapatan ninyo na sabihin na i-regulate namin ang... Baka naman kasi nakaapila.
Baka naman kasi nakapila. social media o yung mga vloggers, kayo nga hindi nyo ma-regulate yung sarili ninyo. Bakit? Meron kayong convicted na kasamahan, hindi nakakulong. O, okay lang, kasi sabi nyo nasa appeal, pero convicted pa siya. Yun naman pala eh. Nasa appeal naman pala. Anong pinuputok mo ng butsi mo? Siyempre, hindi yung nakukulong kasi naka-apila pa. Diba? Totoo naman eh. Kasi ang palusot, naka-appeal daw yung kanyang kaso. Naka-appeal nga. Pero convicted pa rin by the court. Oo nga. In other words, criminal ho siya. Bakit? Hindi, bakit nyo kasi pinoproblema yung problema ng iba? Yung problema nyo, yun yung harapin nyo, banat bay. Oo, wag mo nang pakialaman ang iba, yung sayo, harapin mo bago ka makialam ng iba. Di ba? Kasi, kung dakdak ka dyan ng dakdak, nakikialam ka dito sa problema ng isa, yung problema mo nga, hindi mo nga ma-solve eh. Hindi mo nga, para i-invite ka lang naman dun. Hindi naman, bakit? May mga nakulong ba sa lahat ng gin-invite nila ng mga vloggers? Wala naman ah. Di ba? Kasi kayo masyado kayong advantage mag-isip. Kasi nga, natatakot sila. Kasi talagang, mag-i-explain yan sa inyo. Kailangan nyo talaga mag-explain. Kasi may mga vlog kayo siguro na hindi nagustuhan. Di ba? Alam mo ba, may humarap ka na lang. Kasi una-una, wala kang karapatan para diktahan sila kung anong gagawin nila. Di ba? Kakapalan naman ang mukha na ikaw pa yung pinapatawag, ikaw pa yung magre-request para sigurado na hindi ka talaga makukontent sa smurfs. Kung ako sa'yo, harapin nyo na lang. Di ba? Hihingian lang naman kayo ng mga suggestion doon or opinion. Di ba? Sabihin mo kung ano ba ang ng platform mo, ano ba itong hangarin ng platform mo, mga ganito. Napakasimple lang banat may. Harapin mo na. Wag nyo lang hintayin na uminit. Baka umiyak kayo. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Again, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.